Alright, happy Monday. So, dumating na yung araw na inaantay ng karamihan paano magpalit ng langis sa Fortress 160. So, yun ang agenda natin for today. Sa unang part, papakita ko muna kung ano yung mga gagamitin kong tools, ano yung mga kailangan. So, kailangan nyo ng tools na ganito. Ito, papakita ko. Ayan. Can't remember kung anong tawag dito. Pero basta kailangan nyo ng ganitong tool. Nasukat ko na ito, yung tornilyo sa baba. This should be size 17. I don't know kung makikita siya sa camera. Pero size 17 ito. Ito yung drain plug, oil drain plug ng Fortress 160 sa ilalim. Kaya binukod ko na to, tapos ito lang naman ang gagamitin ko. So, set aside ko na itong ibang tools. So, dito naman, sa tool na ito yung open, para mabuksan mo siya. Tapos, lilipat mo dito sa kabila, pagka ilalak mo na. What else? Mamaya na ito. So, ito, kailangan din natin. Container. Measuring cup. Para malaman natin kung gaano karami yung langis na ilalagay natin. So, yan, hanggang 1000 ml ito eh. Binili ko lang din yan online. Next na kailangan natin is embudo. Yan, embudo. Then, itong extension. So, sa Raider 150 Fi ko, hindi ko na kailangan itong extension. Kasi yung lagayan ng langis nun is nasa labas lang. But, mostly for scooters, ang lagayan ng langis is parang nasa ilalim pa. Kaya kakailanganin natin itong extension para maglagay ng langis. Tabi natin ito dito. And finally, langis. So, hindi ko pa nababasa yung manual, pero mostly ng scooter, sa mga bagong version ng scooter, or halos lahat ng scooter is using 10W-40. This is not fully synthetic. Synthetic technology ito. Should be Jaso MB. So, hindi ko gagamitin itong langis na ito. This is just reference sa kung ano yung dinala ko dun sa dealer nung first VMS ko. Kasi, nung first, share ko lang yung background kung bakit ko gagawin itong change oil process today is nung unang PMS ko, that's before Christmas, ganito yung dinala kong langis. 1 liter. Tapos bumili na lang ako ng gear oil kasi nire-recommend nilang palitan din yung gear oil dun sa dealer na kinuhanan ko. So bumili ako sa labas sa motor shop ng Petron na gear oil worth 100 since di na ako naka-order online. So ito approximately 300 tas 100, so that's 400. Tapos meron namang coupon si dealer kaya wala akong binayaran at all nung nagpagawa ako. Share ko na rin yung kwento sa nangyari nung araw na yon. So, may nakasabay akong ka-group ko sa Fortress 160. So, nauna siya sa akin. Maga siyang dumating doon. So, tinanong ko siya kung may dala siyang langis. Sabi niya wala. So, it means na si dealer ang magpo-provide ng langis niya at ng gear oil. So, what happened
is nung matapos siya, so magbabayad na siya, electronic payment ang ginamit niya, and I just heard kung magkano yung sinisingil sa kanya, which is 850. So, kung i-compare mo siya sa nagastos ko versus sa binayaran nito ni ka-group ko sa Fortress 160 na 850, mukhang ginto ata yung binili niyang langis and gear oil dun sa kasa. I don't know kung may extra fee or additional fees siyang binayaran, pero ang ginawa lang naman sa kanya is first PMS, which is palit ng langis and palit ng gear oil. So nung nakauwi na siya, bali nagantay pa ako ng isa pa, which is change, may ginawa lang sa Maxi 160 niya, yung sa side stand. So nag-okay na rin yun. So ako na yung sunod, chinek ni technician yung mekaniko, yung aking langis. Sabi niya okay daw ito, pero yung nire-recommend niya sa susunod na balik ko is Jaso MA2. Natawa ako. Why? Hindi ko naman siya tinawanan, pero sinabi ko sa kanya, Jaso MA2 is for underbone, pang wet clutch, tsaka yung pang may decambio. And bakit yun ang pinapagamit niya? Ang reason niya sa akin is para daw sa lining, clutch lining din ng motor natin. Pero I doubt kasi mostly ng mga scooter is dry clutch. Kaya nga sila gumawa ng specific para sa scooter is para yun yung gagamitin ng mga tao pag bibili sila ng langis. Hindi yung pang MA2. I don't know the reason behind bakit niya ni-recommend yun. But benefit of the doubt, siya ang mekaniko doon. Pero I will still use Jaso MB kasi yun ang specific for scooter. So, balik tayo sa kwento kung bakit ko ito pinapakita at bakit ako mag-change oil. Kasi after New Year, chinek ko yung dipstick for the oil and napansin ko na parang over sa langis yung kinarga. Kaya pala nung umuwi ako, nung first PMS ko, is wala sa aking binalik na langis. Dala ko yung langis eh. So, kung 800 lang yung kinarga niya, dapat ibalik niya sa akin yung 200 or 100 ml na tira sa langis ko. Hindi ko na yung pinansin. Since wala naman akong binayaran, iniwan ko na lang siya. Then later, to find out na parang sobra-sobra yung kinargan langis sa makina ng motor. Ang worry ko lang dito is yung malunod yung makina. Though I believe lahat naman ng makina ng scooter is may overflow ng langis. Kaya lang, may narinig ako from a mekaniko na kung sobra-sobra yung langis, possible din na tumulay siya sa ating air filter, which we want to avoid kasi pagka yung langis dumaretso doon, mas mabilis dudumi yung air filter natin. So, ang gagawin ko ngayon is to drain kung ano yung langis sa kinarga nila, which is yung ganito. Susukatin ko kung tama yung sukat. Then, ilalagay ko lang yung tamang ml, which is ang recommended na nakalagay din sa dipstick is 800 ml. Siguro magpapasobra lang ako kahit 100 ml. 900 ml will be okay. So, pause ko muna tong video. Punta tayo doon sa motor. Tapos, pakita ko sa inyo yung procedure. Okay? Okay. So, dito na tayo balik sa Fortress 160 ko. Bali, ayan yung dipstick niya. As you can see, medyo malalim. So, that's the reason why gamit tayo ng extension para mailagay yung langis. Then, I'll show you kung saan nakapwesto yung ano natin. I'll show you kung saan nakapwesto yung nag-iisang
nut sa ilalim, which is yung drain plug ng Fortress 160. Ayan siya. 17 yung ulo niyan. Siguro, I don't know kung ano yung thread, pero 17 yung ulo. So, yun yung gagamitin natin. Yan. Sana nakikita nyo. Yan siya. Pause ko muna yung video. Tatanggalin ko muna yung drain plug sa ilalim. Okay? Bali pala, yung concept sa pagtatanggal nitong oil drain plug is parang sa gripo. So, kung ang gripo mo is nasa taas, kung paano mo ito buksan, iikot mo lang siya pakanan. So, gawin mong upside down yung gripo. Ang pagbukas nun is papunta sa kaliwa. So, parehas din sa pagtanggal ng tornilyo sa ilalim. Pakaliwa natin siya kakabigin. Pag pasara na, pakanan naman. Okay? So, bali, tatanggalin ko muna yung oil drain plug. Again, pakaliwa ang pagtanggal. Punta dito, pakabig. Pag isasara na, pakanan naman. Alright? So, pause ko muna. Tanggalin ko yung tornilyo. Test. Check natin. Let's check kung tama yung langis na level ng langis na nilagay nila dito. Okay? Ayan o. Nakikita nyo, natanggal ko na siya. Yung washer, yung kakalimutan, baka mahulog. So, make sure nyo lang na dapat dito mawawala. Okay? So, hindi ko matanggal yung kamay ko kasi nakaharang yung center stand. Kaya, I'll try to let it drain muna. Kasi baka tumapon. Hindi naman. Okay. So, pwede ko nang bitawan. So, ito siya. Ayan. Ayan. Ayan siya. Makikita nyo. Ito. Washer niya. Pupunasan natin yan. Okay, so since rolling na rin naman tong recording natin, pakita ko na rin sa inyo yung dipstick. So pagbukas naman ng dipstick, since sa ibabaw siya gaya ng gripo, pakanan yung bukas. So ito, kung makikita nyo, ayan nakalagay 0.8 dito, 0.8 liter. So that's 800 ml. Level, nung chinek ko siya, nung langis ko sa motor, after New Year, nakita ko umabot dito, which is not usual. Kasi dapat, ang level ng langis natin, hanggang dito lang. Kung tumaas man, dito okay lang. Dito, masyadong mataas yan. So, dapat dito, papunta dyan sa, yan yung metering level niya. Ito, sa baba.
Meron naman siya mga thread eh. So, tingnan natin kung natulo pa. May tumutulo pa. So as you can see, lumampas ng 1000 ml. So which means kinarga niya lahat nung nandun sa bote. Which is dapat as a mechanic, dapat you should check muna kung ano yung ilalagay mo sa motor. Kung pang 800 ml lang siya, dapat 800 ml kasi pwede naman dagdagan anytime. Or pwede mong gawing 900 ml or 850 kung gusto mo magpasobra. Pero yung 1,001 liter ikakarga mo sa 800 ml, hindi magandang practice yun. That's for me. So kung meron kayong suggestion, then please feel free to leave your comment below na lang. Okay? So, antayin lang natin ma-drain yan. I think almost done na. Pause ko muna, then wag natin i-pause para makita nyo yung kung ano yung kinarga. Pero based naman dito, kung makikita nyo ito, 1000 ml. Kung hindi man to sakto. So, 1000 nilahat niya kung ano yung nandun sa langis na dinala ko, which is mali. So, pause ko lang tong video. Then, ikakarga ko yung langis later. Papakita ko na rin sa inyo, okay? Okay, so ibabalik na natin yung drain plug sa ilalim. Again, pag ibabalik, pagbukas is kaliwa, pag sarado is kanan. Inatight ko muna sa ilalim. Saka natin gamitan ito. Remember, wag nang masyadong mahigpit. Yung saktong higpit lang. Okay na yun. Yan. Tapos, ang gagawin na lang next is punasan yung ilalim. Pause ko muna yung video, then pakita ko na lang din sa inyo kung paano ko kakargahan ng langis. Okay? Okay. So, ito na yung gamit. Embudo. Extension. Again, since nasa taas, pag gripo, pagbukas, kanan. Paghigpit, kaliwa. Ayan, kalagay na natin yan dito. So, kung makikita nyo, one liter talaga yung kinarga niya. So, ang ikakarga ko lang dito is 900. Okay?
So 900 na yung nakakarga. Kung makikita nyo, almost 200 yung nakalagay dito, pero parang kulang ito ng 100 ml. So more or less nasa 100 ito. 100 ml yung natira. Tatapon ko lang din to sa itong dipstick. Yan, punasan na natin yan. Shh. Again, pagpasara, parang sa gripo. Pag nasa taas, kaliwa ang kabig. Okay? So, ginagamit na natin yung gripo para maisip nyo yung concept kung paano bubuksan at isasara pag nakatayo at saka pag naka-upside down. So, hand tight lang. Hand tight lang sa paglagay ng oil stick dipper. So, I think we're all good for today's video. Kung nagustuhan nyo yung content na ginawa ko, kindly leave a like, and kung di pa nakasubscribe, please subscribe na rin sa channel natin kasi mag-upload pa ako ng maraming video para sa Fortress 160. And peace out, guys.